Sigurado ka ba na ipapahiram mo ang naipon mong pera sa iyong tiyahin? Hindi ba't nakalaan iyon para sa matrikula mo? Tanong ni Mutya, ang matalik na kaibigan ni Amihan, habang magkasama silang kumakain sa cafeteria ng unibersidad. Pareho silang nasa ika-4 at huling taon ng kursong Bachelor of Science in Business Management. Gayunpaman, hindi tulad ni Mutya na may scholarship, si Amihan ay nawalan ng pagkakataong ito matapos bumagsak sa isang asignatura noong nakaraang semestre. Oo, pero ayos lang naman. Nangako naman siya na agad niyang babayaran. Kung hindi lang sana ako nawalan ng scholarship, wala sanang problema kahit ibigay ko pa sa kanya ang pera, sagot ni Amihan habang kumakain. Bilib talaga ako sa'yo, Amihan. Sa kabila ng lahat ng hirap at sakit na dinanas mo mula sa kanila, nagagawa mo pa ring maging mabait. Mabuti na lang at hindi ka na nakatira sa kanila ngayon, ani Mutya, halatang may halong galit sa boses. Parte pa rin sila ng pamilya ko, at isa pa, kinupkop din naman nila ako noon. Kaya ayos lang, sagot ni Amihan na may ngiti sa labi, bagamat may bahid ng lungkot. Kinupkop, para gawing alila, sagot ni Mutya sabay irap. Hayaan mo na iyon. Mamaya, mauna ka nang pumasok sa trabaho. Ako na ang magdadala ng pera sa tiyahin mo, dagdag niya. Napabuntong hininga si Amihan. Naipahiram nga niya ang perang naipon, ngunit sa araw na dapat sana'y ibabalik na ito ng kanyang tiyahin, bigla na lamang hindi ito mahagilap. Anong gagawin ko, Mutya? Kailangan ko nang magbayad ng tuition fee ngayong linggo. Kung hindi ako makakapag-exam. Paano na ako makakapagtapos? Umiiyak na sambit ni Amihan habang tumutulo ang kanyang luha. Yan na nga ba ang sinasabi ko, Amihan? Hindi talaga maaasahan ang tiyahin mo. Bakit hindi mo nalang tuluyang putulin ang ugnayan mo sa kanila? Wala naman silang naitulong sa'yo, puro sakit pa ng ulo ang idinulot nila, galit na sagot ni Mutya. Napaisip si Amihan sa sinabi ng kaibigan. Paano nga ba? Kailangan kong makahanap ng paraan. Hindi pwedeng hindi ako makapag-exam. Siguro, luluhod na lang ako sa harap ni Dean para payagan niya akong mag-exam kahit late na ang bayad. TSK, ang hirap ng sitwasyon mo. Ani Mutya habang tinatapik ang balikat ng kaibigan. Pasensya ka na, ha? Wala rin akong maipapahiram sa'yo. Malungkot na ngumiti si Amihan. Ayos lang, naiintindihan ko naman. Pinapaaral mo rin ang sarili mo. Magagawan ko ito ng paraan. Tiwala lang. Payakap nga, mahigpit siyang niyakap ni Mutya, na tila nagbibigay ng lakas ng loob sa kanya. Pagkatapos ng klase, sinubukan ni Amihan na kausapin ang Dean upang magmakaawa, ngunit hindi ito pumayag. Malungkot siyang umuwi sa kanyang apartment, dala ang bigat ng problema. Oh, bakit parang ang lungkot ng aura mo? Puna ni Tala, ang kapitbahay at matalik na kaibigan ni Amihan, na isa ring miyembro ng LGBT community. Napahinto si Amihan sa pagpasok sa kanyang apartment at hinarap ang kaibigan. Natanggal kasi ako sa scholarship ko. Tapos wala pa akong pambayad sa tuition fee. Hindi pa rin binabayaran ni auntie ang perang hiniram niya sa akin, malungkot na kwento ni Amihan habang pilit na pinipigilan ang kanyang emosyon. Grabe naman, nakakalungkot yan. Alam mo, ang bruha talaga ng tiyahin mo. Huwag lang siyang magpakita rito, at baka kalbuhin ko siya, gigil na sagot ni Tala na may halong biro upang pasayahin ang kaibigan. Sa kabila ng lungkot, napangiti si Amihan sa pagiging komedyante ng kaibigan. Paano yan? Graduating ka pa naman. Anong plano mo ngayon? Tanong ni Tala na may halong pag-aalala. Napabuntong hininga si Amihan bago sumagot, hindi ko pa nga alam, bakla. Baka may racket ka dyan na pwede para sa akin. Kahit ano, papatusin ko na. Sigurado ka ba? Tanong ni Tala habang nakangiwi. Desperada na ako, bakla. At alam ko naman na hindi mo ako ipapahamak, sagot ni Amihan na may tiwala sa kaibigan. Pero alam mo naman na mga dancer ang mga alaga ko, di ba? At ang racket lang na meron kami ngayon ay sa isang stag party. Pero sayaw lang naman ang usapan. Okay ba yun sa'yo? Tanong ni Tala na halatang nag-aalala rin para sa kaibigan. Stag party? Tanong ni Amihan na napakagatlabi habang nag-iisip. Huwag kang mag-alala. Hindi ikaw ang ilalagay sa loob ng kahon. Yung isa sa mga alaga ko ang gagawa nun. Pag-isipan mo muna, bukas pa naman ng gabi yun. Sa yaman ng kliyente ko, sigurado akong malaking tip ang makukuha mo doon. Makakabayad ka na sa tuition fee mo,
Paliwanag ni Tala. Sige, pag-iisipan ko muna. Pupuntahan kita mamaya kapag nakapagdesisyon na ako, sagot ni Amihan. Okay, ayusin mo na ang sarili mo, ha? Aalis na ako. Baka mainip pa ang jowa ko sa date namin, paalam ni Tala habang naglalakad palayo. Napatingin si Amihan sa posture ng kaibigan bago siya pumasok sa kanyang apartment. Buong magdamag niyang pinag-isipan ang alok ni Tala. Kinabukasan, maaga siyang nagising upang kausapin ang kaibigan. Sigurado ka ba dyan? Wala nang atrasan to ha. Isasama kita sa lineup ng mga dancers ko mamayang gabi sa hotel, tanong ni Tala habang nakapamewang sa harap ng kaibigan. Oo, bakla, wala na rin naman akong ibang choice. Kailangan ko ng mabilisang kita. Alam ko rin na hindi mo ako mapapautang dahil may mga kapatid kang pinag-aaral, sagot ni Amihan na puno ng determinasyon. Oo nga pasensya ka na ha kung ito lang ang maitutulong ko sa'yo, sagot ni Tala habang ginagap ang kamay ng kaibigan. Ayos lang yun, ano ka ba? Malaking tulong na nga ito. Basta siguraduhin mo lang ha, nasayaw lang talaga ang gagawin ko, sagot ni Amihan na may halong kaba. Oo naman, alam mo namang iniingatan ko ang mga dancers ko dahil sila ang bread and butter ko. Kaya huwag kang mag-alala, sagot ni Tala na may ngiti upang pakalmeyan ang kaibigan. Ngunit kahit na sinigurado ni Tala na sayaw lang ang gagawin, hindi pa rin maiwasang kabahan ni Amihan. Nang dumating sila sa hotel kasama ang iba pang dancers ni Tala, ramdam niya ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Lalo pa itong tumindi nang makita niya ang mga lalaking sasayawan nila. 5 lalaki ang nasa loob ng private suite, at lahat sila ay gwapo at mukhang mayaman. Ang groom, na nakaupo sa gitna, ay mukhang mabait at palangiti. Inalok sila nito ng inumin at pagkain. Ngunit ang nakaagaw ng atensyon ni Amihan ay ang lalaking nakaupo sa pinakadulo. Tahimik ito at seryoso. Animoy pinagsakluban ng langit at lupa ang hitsura. Ramdam ni Amihan ang kaba habang iniisip kung bakit tila sa kanya nakatingin ang lalaki. Pagkatapos ng kanilang performance, pinaupo sila ng mga lalaki at inalok ng inumin. Mahina ang tolerance ni Amihan sa alak kaya't wala sana siyang balak uminom. Ngunit dahil sa pangungulit ng mga kasama, napilit siyang uminom. Nang makaramdam ng hilo at parang nasusuka, nagpaalam siya upang gumamit ng banyo. Pagkatapos niyang masuka, bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Amihan, ngunit nanatili pa rin ang pagkahilo. Habang palabas siya ng banyo, napansin niyang wala na ang kanyang mga kasama pati na rin ang mga lalaki sa silid. Napakunot ang kanyang noo at iginala ang paningin sa malawak na kwarto. Nasaan na kaya sila? Tanong niya sa sarili, habang patuloy na nagmamasid. Anong ginagawa mo rito? Malalim at malamig ang boses na narinig niya mula sa kanyang likuran. Napaigtad si Amihan at agad na humarap. Naroon ang lalaking nakita niya kanina sa dulo ng kwarto, seryoso at gwapo, ngunit may aura ng misteryo. Akmang magsasalita si Amihan upang sumagot, ngunit bigla siyang nawalan ng balanse dahil sa pagkahilo. Akala niya ay babagsak siya sa sahig, ngunit maagap siyang sinalo ng lalaki. Lasing ka ba? Tanong nito, malamig ngunit may halong pag-aalala. Mabilis na umiling si Amihan, ngunit lalo lang siyang nahilo at napapikit. Hindi naman ako uminom ng marami. Hindi lang talaga ako sanay, sagot niya ng mahina. Kung ganun, bakit ka uminom? Tanong nito na may bahid ng inis. Napadilat si Amihan sa tanong na iyon, at sa kanyang pagkagulat ay tumambad sa kanya ang mga mata ng lalaki, mapunggay, tila mas lasing pa ito kaysa sa kanya. Akmang itutulak niya ang lalaki palayo, ngunit sa halip, lalo lamang siyang hinapit nito. Nagkatitigan sila, at hindi maintindihan ni Amihan kung bakit tila may magnetong humihila sa kanya papalapit sa lalaki. Hanggang sa hindi niya namalayan, magkalapat na pala ang kanilang mga labi. At sa kabila ng kanyang pagkagulat, hindi niya maipaliwanag kung bakit tinugunan niya ang halik nito. Nagising si Amihan sa banayad na sinag ng araw na tumatama sa kanyang pisngi. Nang ma-realize niya kung nasaan siya, bigla siyang napadilat at mabilis na bumangon. Ngunit napangiwi siya nang makaramdam ng kirot sa kanyang katawan. Napasinghap siya at natutap ang bibig nang maunawaan ang nangyari. Nilinggan niya ang katabi, ang lalaking mahimbing pa ring natutulog. Halos maiyak siya habang nagmamadaling pinulot ang kanyang mga damit na nagkalat sa sahig. Kahit hirap, pinilit niyang magbihis at agad na umalis sa lugar na iyon. Nang magising ang lalaki, wala na si Amihan. Samantala,
Nang ikwento ni Amihan ang nangyari sa kanyang mga kaibigan, labis silang nagulat. Bakit mo naman isinuko ang bataan? Tanong ni Mutya, hindi makapaniwala. Malinaw ang usapan na sasayaw lang kayo. Bakit ka naman nagpaiwan doon, Amihan? Nadisgrasya ka tuloy. Kagabi pa kita hinahanap. Alam mo ba yun, sermon ni Tala, halatang problemado. Hindi ko naman alam na mangyayari ito. Ang bilis ng pangyayari. Hinalikan niya ako, tapos pagkagising ko kaninang umaga, magkatabi na kami sa kama, pareho kaming walang suot na damit, at masakit na ang ano ko, umiiyak na sagot ni Amihan. Agad siyang niyakap ni Mutya at hinagod ang kanyang likod. Tahan na, pero may pambayad ka na nga sa tuition mo. Paano kung mabuntis ka? Sigurado ka bang gumamit kayo ng proteksyon? Tanong ni Tala, halatang nag-aalala. Natigilan si Amihan at napaisip. Hindi ko alam, sagot niya ng mahina, sabay kagatlabi. Sabay na napatapik sa noo sina Mutya at Tala. Kasalanan mo to, Tala, sabi ni Mutya, halatang sinisisi ang kaibigan. Hoy, gusto ko lang namang makatulong kay Amihan, ha? Tsaka paano ko naman malalaman na bibigay siya sa gwapong yun, sagot ni Tala, sabay tanong, gwapo ba talaga? Muli, kagatlabing tumango si Amihan. Kaya naman pala, sabay na sagot ni Mutya at Tala. Hoy, hindi ko sinasadya na may mangyari sa amin, ano? At saka hindi ko man lang siya kilala, sagot ni Amihan, halatang naguguluhan. Ha, hindi mo alam ang pangalan niya, sabay na tanong ng dalawa. Hindi. Nako, paano kung mabuntis ka nga? Paano mo siya hahanapin? Tanong ni Mutya. Hindi ko alam. Pero sana naman hindi. Ang importante, makakabayad na ako sa tuition fee ko at makakapag-exam na ako, sagot ni Amihan, pilit na pinapalakas ang loob. Well, ipagdasal mo lang talaga na hindi ka mabuntis. At dahil sa nangyari, hindi na kita ulit pagsasayawin, bakla, sabi ni Tala, halatang seryoso. Napabuntong hininga si Amihan, ngunit hindi niya akalain na mangyayari ang kinatatakutan niya. Pagkaraan ng 3 linggo, napansin ni Mutya ang kakaibang kilos ni Amihan. Ayos ka lang ba, Amihan? Parang namumutla ka, tanong niya habang hinahagod ang likod ng kaibigan na biglang nagsuka. Wala naman akong na panes, sagot ni Amihan matapos magmumog. Sigurado ka, baka naman buntis ka, sabi ni Mutya, halatang nag-aalala. Biglang natigilan si Amihan. Natutap niya ang kanyang bibig nang maalala na hindi pa pala siya dinadatnan. Hindi pwede, Mutya, umiiling niyang sagot, ngunit ramdam niya ang kaba na bumabalot sa kanyang dibdib. Agad na lumapit si Mutya kay Amihan at buong lamang siyang niyakap upang aluin. Huwag kang mag-alala, sasamahan kitang magpa-check up mamaya pagkatapos ng klase natin, sabi nito na puno ng pag-aalala. Tumango na lamang si Amihan bilang tugon, walang lakas upang magsalita. Pagkatapos ng kanilang klase, sinamahan nga siya ni Mutya sa klinika upang magpatingin sa isang doktor. Dito nila nakumpirma ang kanilang hinala, si Amihan ay nagdadalang tao. You are 3 weeks pregnant. Congratulations, masayang bati ng doktora habang iniaabot ang resulta ng pagsusuri. Salamat po, mahinang sagot ni Amihan, ngunit tila bambang sumabog sa kanyang pandinig ang kumpirmasyon. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang balitang ito. Hanggang sa makarating sila sa kanyang apartment, nanatili siyang tulala, hindi makapaniwala sa nangyari. Maupo ka muna, ikuha kita ng tubig, alalay ni Mutya sa kanya habang dahan-dahan siyang pinaupo sa sofa. Mabilis itong nagtungo sa kusina at bumalik na may dalang baso ng tubig. Uminom ka muna, wika nito habang iniaabot ang baso. Salamat, sagot ni Amihan. Kinuha niya ang baso at uminom ng tubig bago iyon inilapag sa mesa. Wala ka nang magagawa, nandyan na yan. So, ano na ang plano mo? Tanong ni Mutya, halatang nag-aalala para sa kaibigan. Hindi ko alam, sagot ni Amihan habang malalim na huminga. Siguro, puntahan natin si Tala. Baka may contact siya doon sa kaibigan ng lalaking naka-on night stand mo. Suhestyon ni Mutya, umaasang makakatulong ito sa sitwasyon. Nasa Japan na si Tala. Kakaalis lang niya noong isang araw. May trabaho kasi siyang tinanggap doon, sagot ni Amihan, tulala pa rin. Ano na ngayon ang gagawin mo? Paano mo mahahanap ang ama ng pinagbubuntis mo? Tanong ni Mutya, halatang naguguluhan na rin. Tatawagan ko si Tala, baka may maibigay siyang contact number nung kliyente sa stag party,
sagot ni Amihan, pilit na nagtatapang-tapangan. Ngunit hindi nagtagal, bumigay din siya at umiyak. Paano na yung pag-aaral ko, Mutya? Konti na lang, makakagraduate na ako eh. Bakit ba nangyari sa akin to? Umiiyak niyang tanong. Isipin mo na lang na blessing yan. At saka, pwede ka pa rin namang mag-aral kahit buntis ka. Ani Mutya, pilit na pinapalakas ang loob ng kaibigan. Huwag mo nga lang papansinin ang mga sasabihin ng mga pakialamera at Marites. Hindi rin naman kita pababayaan, kaya huwag kang mag-alala. Okay, dagdag pa nito. Tumango si Amihan bilang tugon. Sa kabila ng lahat, nagpatuloy siya sa pag-aaral kahit buntis. Tiniis niya ang mga mapanghusgang tingin ng mga tao, pati na rin ng ilan sa kanyang mga kaklase. Sa kabila ng hirap, kinailangan niyang maghanap buhay at magbenta ng kung ano-ano upang matustusan ang kanyang pag-aaral at mga pangangailangan sa pagbubuntis. Hindi rin siya iniwan ng kanyang mga kaibigan, si Mutya na laging nasa tabi niya, at si Tala na kahit nasa Japan ay patuloy na tumutulong. Pasensya ka na, Amihan. Hindi ko na talaga makontak yung pogi na groom sa stag party. Sa ibang bansa na daw kasi siya naninirahan pagkatapos ng kasal, paumanhin ni Tala sa video call nila. Ayos lang yun, Tala. Baka hindi rin naman niya ako matandaan. Pareho kaming lasing noong gabing yun. At saka, andyan naman kayo ni Mutya. Alam ko namang hindi nyo kami pababayaan, kaya salamat, sagot ni Amihan, habang nakatingin kay Tala sa screen at kay Mutya sa tabi niya. Oo naman, hindi ka namin pababayaan, pati na yung mga magiging anak mo, masiglang sagot ni Tala. Natuklasan kasi nila na kambal ang nasa sinapupunan ni Amihan, ayon sa ultrasound. Maswerte ang kambal ko sa mga ninang nila, masayang sabi ni Amihan. Siyempre naman. Ano, mabait na, maganda pa at sexy. Saan ka pa? Pabirong sabi ni Tala. Agree ako sa mabait, pero yung sexy at maganda. Saan banda? Biro ni Mutya, sabay tawa. Che, mabenta ang beauty ko sa mga Hapon, ano? Kaya imbes na yung mga performer ang hinahanap, ako ang gusto nila, sagot ni Tala, halatang nagbibiro rin. Siya nga, bago pa tayo mapunta sa kung saan-saan, babos na. Kailangan ko ng kumayad para makapagpadala ako ng lapad kapag manganak na si Amihan, dagdag ni Tala. Natatawa na lamang si Amihan sa usapan nila. Salamat. Ang laki na talaga ng utang na loob ko sa inyong dalawa, sabi niya habang pinupunasan ang luha. Ano ka ba? Hindi utang yun, ano, sagot ni Tala. Makalipas ang ilang buwan, sa wakas ay nakapagtapos si Amihan sa kolehiyo, tamang-tama bago niya ipanganak ang kambal. Sa tulong ni Mutya at Tala, nairaos niya ang panganganak sa ospital. Isinilang niya ang dalawang malusog na sanggol na lalaki. Ang gwapo nila, mamula-mula ang balat, sabi ni Mutya habang karga ang isa sa kambal. Si Amihan naman ay nakangiting pinagmamasdan ng isa pa. Salamat, Mutya, imbes na nagpapahinga ka sa day off mo, naabala pa kita, nahihiyang sabi ni Amihan. Nako, ano ka ba? Huwag mo nang isipin yun. Alam mo namang willing akong maglaan ng oras para sa inyong mag-iina. Parang anak ko na rin ang mga gwapong to, di ba, baby Lakan, sagot ni Mutya habang ngumingiti. Napangiti si Amihan habang pinagmamasdan ng anak. Baby Dato, tahimik ka na naman. Napakaanak mo talagang bata, sabi niya habang hinahaplos ang noo ng sanggol. Sa kabila ng lahat ng hirap at pagsubok, labis ang pasasalamat ni Amihan na may mga kaibigan siyang handang tumulong sa kanya at sa kanyang mga anak. Oo nga, itong si Baby Lakan ang laging gising pero maganda yan para hindi ka mahirapan. Salaitan sila ng tulog. Basta tawagan mo lang ako kapag may problema o kailangan mo ng tulong. Salamat Mutya ha, ngiti niya sa kaibigan. Naging katuwang nga ni Camila sa pag-aalaga sa mga anak ang kaibigang si Mutya, pero nung pwede na siyang magtrabaho ay kumuha siya ng mag-aalaga sa kambal. Nang 5 taong gulang na ang kambal ay naisipan ni Camila na maghanap ng ibang trabaho dahil hindi na sapat ang kinikita niya para sa pag-aaral ng kambal na anak. Sigurado ka ba dyan, Mutya? Sa tingin mo ba papasa akong maging executive secretary sa ganyang kalaking kumpanya? Alang-alang ng tanong niya sa kaibigan. Bakit naman hindi? Matalino ka naman, may pleasing personality ka, pasok ka sa bangaday. Kaya huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa, apply ka na, pagpapalakas loob ni Mutya sa kaibigan sa comical na paraan. Napabuntong hininga naman si Camila. Sige na nga, para sa kambal.
Sana nga matanggap ako. Tama, para sa kambal. Kaya lakasan mo ang loob mo, confident ka dapat kapag humaharap ka sa interview. Okay, okay. Salamat Mutya, maaasahan ka talaga. Basta, kaya mo yan, ikaw pa ba? Isa pa, sulit ang lahat kapag napagtapos mo ng pag-aaral ang dalawang pogi na yun eh. Natawa si Camille sa tinura ng kaibigan. Grabe ha, mapagtapos agad. Preschool pa nga lang papasukan ng kambal. Ano, maganda na yung advance. Good luck sa interview bukas ha. Bukas talaga agad, alang-inang tanong niya sa kaibigan. Ay, hindi ko ba nasabi? Naipasa ko na kasi yung resume mo sa online kanina, tugon naman ni Mutya habang nilalaro ang kambal. Bakit naman hindi mo agad sinabi? Kailangan ko na palang maghanda, natatarantang wika naman ni Camila. Sus, hindi na kailangan no. Alam ko namang kayang-kaya mo yun, di ba Will at Fred? Makakapasa si Mommy sa interview bukas, tanong pa ni Mutya sa kambal. Hagakak lang ang isinagot ng dalawa sa ninang nila. Napailing na lang si Camila. Wala na siyang nagawa kung hindi ang ihanda ang sarili para sa nasabing interview kinabukasan. Kinabukasan ay maagang gumising si Camila para hindi siya maipit sa traffic at narating naman niya ng nasa oras ang address na binigay ni Mutya sa kanya. Ito na ba ang Zabalo Group of Companies building? Nakakalula naman, mukhang bigating kumpanya ang pinagpasahan ni Mutya ng resume ko ha. Ang babaeng yun talaga, pero wala na akong magagawa. Andito na ako kaya kailangan kong panindigan. Fighting Camila, cheer niya sa sarili. Camila Zabala. Yes ma'am, agad na napatayo si Camila nang tawagin ang pangalan niya. Your turn. Please come inside, nakangiting wika sa dalaga ni Miss Carla ang head ng HR department sa kumpanya. Okay ma'am, thank you po, nakangiting tugon ni Camila. Pilit niyang itinatago ang kabang nararamdaman. Pumasok na siya sa silid kung saan ini-interview ang mga aplikante at sa kabutihang palad hindi niya inaasahan na sa dami ng nag-apply siya ang tinawagan na nakapasa kinabukasan. Oh my gosh, Mutya, tala, natanggap ako, hindi niya napigil ang mapatili habang binabalita sa mga kaibigan ang magandang balita. Congrats bakla, isa ka ng executive secretary sa isang malaking kumpanya, nakangiting bati ni Tala sa dalaga. Kasalukuyan pa rin nila itong kinakausap sa video call. Salamat kay Mutya, ginita niya ang kaibigan, at sa dalawa kong lucky charm, pinyugo niya ng halik ang dalawang anak. Mommy, reklamo ni Dato sabay layo sa ina. Bakit ka po happy mommy? Tanong naman ng masayahing silakan. Kasi may bago ng work si mommy. Kaya ibig sabihin pwede na kayong mag-aral sa private school at mabibili na ni mommy ang mga gusto nyo, niyakap ni Camila ang dalawang anak. Congratulations at dahil dyan magcha-celebrate tayo. O-order ako ng pizza, masayang wika ni Mutya. At magluluto naman ako ng paboritong spaghetti ng dalawang gwapo kong anak. Gusto nyo ba? Tanong ni Camila sa dalawang anak. Yes mommy, magkasabay na sagot ng mga ito. Okay, maglaro na muna kayo dyan ha. Magluluto lang si mommy. Hinalikan muna ni Camila ang mga anak sa noo tsaka nagpunta sa kusina para magluto. Aba, kinalimutan nyo na yung beauty ko ganon, reklamo ni Tala na nasa video call pa rin pala. Tinawanan lang ito ng kambal. Nag-celebrate sila ng gabing yun kinabukasan. Kinabukasan ay hindi maipaliwanag ni Camila ang kabang nararamdaman. Hoy, bakit ba hindi ka mapakali dyan? NCR ka ba? Tanong sa kanya ni Mutya habang nagmamaneho ito, nagpresenta kasi ito na ihatid niya ang kaibigan. Mutya, hindi ko maintindihan eh. Pero parang ang lakas ng tibok ng puso ko, parang kinakabahan ako na hindi ko maintindihan, paliwanag niya sa kaibigan. Baka kinakabahan ka lang kasi first day mo sa work. Ngayon lang yan masasanay ka rin. Basta kahit gaano kagwapo ang magiging boss mo, focus ka lang okay, payo sa kanya ni Mutya. Che, alam mo naman na focus ako sa kambal no, kaya kahit namukha pa siyang Greek god wala akong pakialam. Talaga lang ha, balita ko kasi ubod daw ng gwapo ang bagong CEO ng Zabalo Group of Companies. Actually kaibigan siya ng boss kong gwapong suplado, kaya paniguradong gwapo rin ang magiging boss mo, pero hindi suplado. Napangiwi pa si Mutya sa huling sinabi. Sinabi ko naman kasi sa'yo lagyan mo ng maraming asukal ang kape ng boss mo para bumait, natatawang biro niya sa kaibigan. Lalo lang naman siyang napasimangot. Paano eh? Ayaw nga nun ng asukal sa kape kaya kasing pait ng kape ang ugali, iling na lang siya sa sinabi ng kaibigan.
Andito na tayo, hindi na kita masasamahan sa loob ha baka malate ako kapag naabutan ako ng traffic eh. Ayos lang, ano ka ba? Ginawa mo naman akong preschool na papasok sa unang araw ng school eh. Salamat sa paghatid ha. Niyakap niya muna ang kaibigan bago bumaba sa kotse nito. Mukha ka namang preschool na kabado sa unang araw ng klase. Bye, pahabol na asar ni Mutya bago nagpaalam. Natatawang inirapan niya na lamang ang kaibigan. Pero nang humarap siya sa building na papasukan niya ay bumalik ang kabang nararamdaman ni Camila na hanggang narating niya ang floor ng opisina ng magiging boss ay hindi niya naalis. Ano ba naman, bakit ba ako kinakabahan ng ganito? Kalma lang self. Okay, kalma, pagpapakalma niya sa sarili. Good morning, biglang bati kay Camila ni Carla. Good morning Miss Carla, nakangiting bati niya dito. I'll be the one to guide you since biglaan ang pagpapalit ng CEO at nag-resign na yung dating executive secretary ng former CEO, feel free to ask me anything kapag meron kang hindi naintindihan. Okay, nakangiti pa rin na paliwanag ni Miss Carla kay Camila. Okay po Miss Carla, tipid na sagot ni Camila dahil sa kabila ng pagiging mabait ng kaharap ay hindi pa rin mawala ang kaba na nararamdaman niya pero sinusubukan niya namang mag-focus sa mga itinuro nito sa kanya. Makalipas ang halos isang oras. Ayun muna for today ha. Parating na si Sir Bag-ani kaya ipagtimpla mo na siya ng kape, wala pang nakakaalam ng gusto niyang timpla kaya tansyahin mo na lang. Okay, medyo napangiwi si Miss Carla sa huling sinabi. Okay Miss Carla, salamat. You're welcome. Doon ang pantry, idiretso mo na ang kape sa office ni Sir Bag-ani pagkatapos mong magtimpla. Good luck on your first day Camila. Itinuro nito ang pantry sa dalaga bago umalis na ang mapag-isa ay tsaka pinakawalan ni Camila ang isang malalim na paghinga. Sana kasing bait ni Miss Carla ang magiging boss ko, dasal ni Camila bago niya simulan ang pagtitimpla ng kape. Matapos magtimpla ng kape ay tinungo na ni Camila ang office ng magiging boss. Sana magustuhan niya ang timpla ko sa kape. Maingat na inilapag niya ang tasa ng kape sa mesa ng boss. Bag-ani Zabala, ang ganda ng pangalan niya, napangiti siya nang mabasa ang pangalan ng boss sa mesa nito. Pero nawala ang ngiti niya at bumalik ang kaba sa dibdib nang marinig niya ang pagbukas ng pinto. Dahan-daang humarap si Camila at halos mahigit niya ang hininga nang makita niya ang lalaking naglalakad papalapit sa kanya. Ikaw, mahinang sambit ni Camila. Are you my secretary? Kunot noong tanong nito sa dalaga. Yes sir, I'm Camila Selen. Good morning po pala. Agad na iniyuko ni Camila ang kanyang ulo. Good morning. Are you okay? Kunot ang noon na tanong nito. Of course sir, nandito na po yung coffee nyo sir, kung wala na po kayong ipag-uutos ay lalabas na po muna ako. Excuse me po, pagkasabi nun ay nagmamadaling lumabas si Camila. Nagtatakang nasundan na lang ito ng tingin ni Bag-ani na upo ang binata sa upuan nito at nang makita ang tasa ng kape ay sums ito ng kape. I like this coffee, hindi mapait at hindi rin matamis sa lang. This is exactly how I like my coffee, napapangiti na sambit ni Bag-ani. But my secretary is acting strange. What's wrong with her and she seems familiar? Did we already met before? Napapaisip na tanong nito sa sarili. Sa tuwing kaharap ni Bag-ani ang sekretarya niya ay napapatitig ito sa dalaga. Ilang na ilang naman si Camila sa ginagawang panini ng boss kaya ito laging iwas at nagmamadali sa tuwing makakaharap ang boss. May problema ka ba sa mukha ko? Hindi nakatiis na tanong ni Bag-ani sa dalaga. Sir, nagtataka namang napaangat ang tingin ni Amihan sa boss pero kaagad din itong nag-iwas ng tingin. Si hindi ka makatingin ng matagal sa akin. Nakakatakot ba yung mukha ko? Salubong ang kilay na tanong ulit ni Bag-ani. Agad namang napailing si Camila. Hindi po sir, hindi po nakakatakot ang mukha nyo. Then why does it seem that you are avoiding looking at me? May tinatago ka ba sa akin? Sir, wala po. Sir, wala po akong tinatago sa inyo. Then look at me when I'm talking to you and vice versa. Kapag may sinasabi ka sa akin o may tinatanong ako sa okay po sir. Pinilit ni Camila ang sarili na huwag mag-iwasan tingin sa boss kahit feeling ito ay matutunaw na siya sa paraan ng pagtitig ng boss niya sa kanya. Alright, you can now leave. Okay sir. Pagkalabas ng office niya ni Camila ay napatanong sa sarili si Bag-ani. Nagsasabi kaya siya ng totoo habang sa labas ng office ay napasandal sa pinto si Camila. Namumukhaan niya kaya ako hindi pwede napapikit siya pero agad din siyang napadilat nang may narinig na yabag ng mga paa. Hi, you must be Bag-ani secretary. Nandyan ba siya sa loob? Nakangiting tanong ng isang gwapong lalaki kay Camila. Yes, nasa loob po si sir, pero may appointment po ba kayo sa kanya? Magalang na tanong niya.
Wala but he's expecting me, you can tell him that his friend Xavier is here, nakangiti pang sabi ng lalaki. Alright sir, you can sit on the couch for a while, tatanungin ko po muna si boss, sorry protocol po kasi I have to do it, apologetic na wika ni Camila. Oh, I don't mind, don't worry, sige I'll wait here. Naupo ito sa couch na nasa labas ng office ni Bag-Ani. Pumasok naman si Camila sa office ng boss para tanungin ito, agad din siyang bumalik sa labas para papasukin ang bisita ng amo. Pwede na po kayong pumasok sa loob sir. Alright, thank you. Nagpunta naman sa pantry si Camila para ipagtimpla ng kape ang boss at ang bisita nito, samantala sa loob ng office ni Bag-Ani ay ang dalaga ang pinag-uusapan ng magkakaibigan. Your new secretary is something dude, palatak ng kaibigan ni Bag-Ani na si Xavier. Hindi man lang siya nasilaw sa kagwapuhan ko, tinanong ka talaga muna niya kung papapasukin ba ako sa office mo. Can you believe that? Hindi makapaniwalang dagdag pa nito, naiiling at natatawang na lang si Bag-Ani sa kaibigan. I told you she is different and familiar, don't tell me you were still thinking about that woman from 6 years ago. Yes Xavier, hindi pa rin mawala sa sistema ko ang babae na iyon. I don't understand, I have this feeling that I have to find her. Nakasalumbaba na tugon niya sa kainigan. And you are still thinking na baka nabuntis mo yung babae. Yes, she was a virgin dude, you know that hindi ako gumagala ng virgins because I don't gusto ko ng commitment, pero hindi ko alam kung nung pumasok sa isip ko nung gabi na yun, I was drunk. Pero alam ko kung anong ginagawa ko. Hindi ko alam kung bakit hindi ko napigilan yung sarili ko. Mahabang litanya niya ni Bag-Ani, kasi type mo yung chicks. Nakita kita, dude. Pagpasok pa lang nung babae, doon ka na sa chicks na yun nakatingin, nakangising banat ni Makisig. Whatever, dude, but I really want to find her, desididong sabi ni Bag-Ani. Sakto namang pumasok sa office si Camila para i-serve ang kape sa dalawa. Excuse me po, sir. Narinig nito ang huling sinabi ng boss, kaya naman nang inag ang kamay nito nang ailapag ang tasa sa tapat ng boss. Agad na napatayo si Bag-Ani nang mabuhusan ng mainit na kape ang pantalon niya. Sir, sorry po, natatarantang kumuha ng panyo si Camila para sana panasan ang bahagi ng pantalon ng binata na nabuhusan ng kape. Pero mabilis na nahawakan ni Bag-Ani ang kamay ng dalaga para pigilan ito sa akmang gagawin. Ako na. Kinuha niya na lang sa kamay ng dalaga ang panyo. Oh my God, are you okay, dude? Mainit ang kape, baka naluto na yung ano mo, natatawang tanong ni Makisig sa kaibigan. Sinaman naman ito ng tingin ni Bag-Ani, samantalang napasinghap at natutap naman ni Camila ang bibig nang ma-realize ito kung saan nabuhusan ng kape ang boss. Nako, sir, pasensya na po talaga. Hindi ko po sinasadya, ayos lang po ba talaga kayo? Ano pong kailangan nating gawin? Natatarantang tanong ni Camila. Ako alam ko kung anong pwedeng gawin, may malokong ngiti sa labi na komento ni Makisig. Shut up, Makisig, sikmat ni Bag-Ani sa kaibigan bago binalingan ang secretary niya. I'm okay. Ako na ang bahala, makakaalis ka na. Sorry po ulit, sir, nakayuko at kagat-labing nagmamadaling lumabas ng office ng boss si Camila. Pagkalabas ng dalaga ay tsaka napangiwi si Bag-Ani tsaka tumakbo sa banyo na sa loob ng office niya. Ouch! Daing ng binata mula sa loob ng banyo. Napahagalpak naman ng tawa si Makisig. Nalaga na ba yung wala sa oras, dude? Shut up, Makisig, tinawanan lang ito ng kaibigan. Hindi may pinta ang mukha ni Bag-Ani nang lumabas ng banyo. Mabuti na lang ay palagi itong may spare na damit sa office kaya nakapagpalit ito agad. What's with that face? Dude, wait, iniisip mo ba na ang secretary mo ang babae na yun? Paano nakamaskara yung mga babae sa stag party Napaisip si Bag-Ani sa sinabi ng kaibigan. I am not saying na siya yung babae na yun, pero familiar kasi ang mata niya sa akin tugon ni Bag-Ani sa kaibigan. But I already asked her kung nagkita na ba kami and she said no. Baka hindi nga, pero kung type mo yung secretary, kalimutan mo na yung babae sa stag party, then court your secretary, payo ni Makisig sa kaibigan. I didn't say na type ko siya, deny ni Bag-Ani sabay iwas ng tingin sa kaibigan. Deny it all you want, dude, but it's obvious, mapang-asar ng ngiting hirit pa ni Makisig. Binato ito ni Bag-Ani ng ballpen at sinalo naman ito. Hindi mo ba talaga matandaan yung pangalan ng manager ng mga dancer sa stag party na inorganize mo? Tanong ni Bag-Ani. Dude, that was 6 years ago. Yung dating secretary ko ang contact doon.
Saan ko naman hahanapin yung secretary kung nag-AWOL dahil nakipagtanan? Napabuntong hininga si Bag-ani sa nakuhang sagot mula sa kaibigan. Huwag mo na kasing hanapin ang babae na yun, sa iba mo na lang ibaling ang oras mo, nakangising payo ni Makisig. Napailing na lang si Bag-ani dahil alam niya kung anong ipinapahiwatig ng kaibigan. Wala talagang kamalay-malay si Bag-ani na araw-araw niyang nakakasama sa office ang babaeng hinahanap niya. Samantalang si Camila naman ay araw-araw na kinakabahan na baka makilala siya ng boss niya. Alam mo, masyado mong pinapakaba ang sarili mo eh. Hindi ka naman niya nakilala, di ba? Halos mag-iisang buwan ka na sa trabaho. Hayaan mo siyang mag-isip, ang importante may trabaho ka, ani Tanya ni Mutya sa kaibigan. Nagkataong day off nilang pareho kaya nagkaroon sila ng time na magtsikahan. Unless gusto mong ipakilala ang kambal sa ama nila. Gwapo ba talaga siya? Bisitahin kaya kita minsan sa office mo, no? Magtigil ka nga, Mutya. Baka mamaya makahalata pa siya dahil sa'yo, nakangusong sabi niya sa kaibigan. Pero seryoso, ayaw mo bang makilala ng kambal ang tatay nila? Seryosong tanong ni Mutya. Napapaisip at itinigil ni Camila ang paghahalo sa niluluto niya. Saka na siguro kapag malaki na sila. Natatakot kasi ako na baka kunin niya ang kambal kapag nalaman niya ang tungkol sa kanila, ibinalik niya ang atensyon sa pagluluto. Malay mo naman hindi lang kambal ang kunin niya. Pati ikaw, di ba? Itinaas baba pa ni Mutya ang kilay habang sinasabi yun sa kaibigan. Pakiramdam tuloy ni Camila ay pulang-pula ang mukha niya. Tigilan mo nga ako, Perlita. As if naman magkakagusto sa akin si Sir Bag-ani, ano? Hindi lang sa ubod ng gwapo, ubod din siya ng yaman. Walang-wala ako sa kalingkingan ng mga babaeng di-date noon. Ano ba, Mina maliit mo masyado yung sarili mo eh. May kambal na nga kayo oh. Ibig sabihin type ka niya kaya may nangyari sa inyong dalawa nung gabi na yun kaya may chance na magkagusto siya sa'yo, giit pa rin ni Mutya. Igigiit mo talaga yan, ano? Mabuti patawagin mo na lang yung kambal para makakain na tayo, naiiling na utos niya sa kaibigan. Ito na po, tatawagin na, tumayo na si Mutya para puntahan ang kambal sa kwarto. Pero ayaw mo ba talagang maging happy family kayo? Hirit pa nito habang napasilip sa may pinto. Pinandilatan niya ito ng mata na humagalpak na lang siya nang marinig ang halakhak ng kaibigan. Pagkatapos nilang kumain ay nakipag-bonding na sila sa kambal. Kinabukasan ay may hindi inaasahang problema si Camila. Ate Camila, pasensya na talaga ha. Dumaan lang ako para magpaalam na hindi ko masasamahan ngayong araw yung kambal, nahihiyang sabi ng paumanhin ng yaya ng kambal na si Desa. Ayos lang yun, naiintindihan ko naman. Baka isama ko na lang yung kambal sa work. Mag-iingat ka, nakangiting tugon ni Camila. Wala siyang choice kung hindi isama ang kambal sa trabaho. Sigurado ka ba dyan sa gagawin mo? Isasama mo ang kambal sa trabaho, tanong ni Mutya mula sa kabilang linya. Tinawagan niya ang kaibigan habang nasa biyahe sila ng mga anak papunta sa Zabalo Group of Companies building. Wala na akong choice, may emergency si Desa. Wala naman akong ibang mapag-iiwanan sa kanila. Hindi naman ako pwedeng umabsent sa trabaho. Gagawan ko na lang ng paraan para hindi sila makita ni Sir Bag-ani, kagat labing sagot naman niya sa kaibigan. Good luck na lang, bakla. Well-behaved naman ang kambal, libangin mo na lang ng gadgets. Kailangan ko nang magtrabaho, nandito na yung aking masungit na amo. Ingat kayo, bye. Pagkatapos magpaalam ay nawala na sa kabilang linya si Mutya. Bye, napabuntong hininga na ibinalik niya ang cellphone sa bag. Pagdating sa office ay pinagkaguluhan ng kambal na mga katrabaho ni Camila. Pero pinakiusapan niya ang mga ito na huwag maingay sa boss nila na may dala siyang mga bata dahil nasa rules ito ng kanilang kumpanya na bawal magdala ng anak sa working place lalo na't mga bata. Ang gwapo ng mga anak mo, Camila. Siguro gwapo rin yung ex mo, no? Komento ng isa sa mga ka-office mate ng dalaga. Alang-inang napangiti si Camila. Parating na si Sir Bag-ani. Iwan ko muna dito yung mga anak ko ha. Babalikan ko na lang sila mamaya, behave naman sila. Don't worry, kami nang bahala. Mukhang busy naman sila sa gadgets nila. Salamat talaga guys ha, wika niya sa mga kasama. We don't mind. Don't worry, pasalamat ka at ubod ng cute at bait ang mga anak mo. Sige na, baka dumating na si boss, taboy sa kanya ng mga kasama. Hinalikan niya sa noo ang mga anak matapos magbilin sa mga ito nagmamadaling pumunta sa mesa niya si Camila na nasa loob ng office ng boss niya.
Good morning, sir, bati ni Camila sa bagong dating na boss. Saglit muna siyang tinitigan ito. Good morning, may coffee please. Okay po, sir, mabilis na tumalima si Amihan para ipagtimpla ang boss. Pagkadala ng kape sa office ng boss ay sinilip ni Camila ang mga anak na nasa cubicle ng mga kasama. Behave naman ng kambal kaya payapa siyang nakapagtrabaho. Camila, mabilis na nag-angat ng tingin si Camila nang marinig ang pagtawag ng boss sa pangalan niya. Sir, have you, hindi na ituloy ni Bag-Ani ang sasabihin ng biglang may batang pumalahaw. Napasinghap at nanlaki ang mga matang napatingin si Camila sa kinaroroonan ng mga anak. Is that a child? Kunot noong tanong ni Bag-Ani. No, sir, baka po ringtone lang. Oo, tama, ringtone lang po yun, mabilis na palusot ni Camila. No, may batang umiiyak dito sa loob ng building, nagtatakang naglakad papunta sa direksyon ng iyak ng bata si Bag-Ani. Natataranta namang pinigilan ni Camila ang boss. Hindi po, sir, ringtone lang po talaga yun, humarang siya sa harapan ng boss. Mommy, umiiyak po si Dato kasi natalo siya sa game. It's Lakan, ang isa sa kambal. Napapikit si Camila nang marinig ang boses ng anak. May bata nga and he is calling you mommy. Puno ng pagtataka ang mukha na tanong ni Bag-Ani. Ibubuka pa lang sana ni Camila ang bibig para magsabi ng palusot pero muli na naman siyang napasinghap sa sunod na sinabi ng bata. Daddy, ikaw ba ang daddy namin? Tanong ni Lakan na kay Bag-Ani nakatingin. What? Bulalas ni Bag-Ani habang tinuturo ang sarili. Mabilis na nilapitan ni Camila ang anak. Hindi, anak, hindi siya yung daddy nyo, boss ko siya. Okay, naiilang na binalingan niya ang boss. Pasensya na po, sir, tsaka niya hinayla si Lakan papunta sa kinaroroonan ng umiiyak na si Dato. Natatarantang pinapatahan ng mga kasama niya sa trabaho ang anak. Ayos lang matalo, Dato. Okay, mamaya ikaw naman yung mananalo. Okay, hindi dapat ako ang talo, dinaya ako ni Kuya Lakan. Mommy, agad itong yamakap kay Camila. Ang daya ni Kuya, he distracted me para manalo siya, sumbong nito. Hindi yan totoo, Mommy. Talo lang talaga siya, umiiling na tanggi ni Lakan. Nasa noo naman ni Camila ang noo ngayon. Patalaga kayo nag-away, no? Pasensya na kayong lahat, hingi niya ng paumanhin sa mga kasama. It's okay to us, hindi lang namin alam sa kanya, alang-alang ang sabi ng isa sa kasamahan niya sabay turo sa nasa likuran. Dalawa sila at twins, kagatang labing napapikit si Camila nang marinig na naman ang boses ng boss. Kasunod noon ay narinig niya ang pagsinghap ng mga katrabaho. Nagtatakang napatingin siya sa mga ito. Kamukha ni Sir Bag-Ani sina Lakan at Dato, puna ng head ng HR na si Carla. Oo nga no, parang pinagbiyak na bunga, para silang mag-aama, komento pa ng ibang nilang katrabaho. Nang tignan ni Camila ang boss ay madilim ang mukha nito. Camila, come to my office. Pagkasabi noon ay malalaki ang hakbang na bumalik sa office niya si Bag-Ani. Guys, kayo munang bahala sa kambal ha, bilin niya sa mga ito tsaka binalingan ang mga anak. Dato, tahan na, okay. Kakain tayo ng ice cream mamaya. At ikaw, Lakan, mag-uusap tayo. Nagmamadaling sinundan niya ang boss niya sa office nito. Lock the door, utos ni Bag-Ani pagkapasok ni Camila sa office niya. Okay, sir, kabadong tumalima si Camila tsaka ito na kayo kung lumapit sa mesa ng boss niya. May aaminin ka ba sa akin? Seryoso ang ekspresyon ng mukha na tanong niya sa sekretarya. Nakaupo siya sa swivel chair at maitim na nakatitig dito. Dama ni Camila ang titig ng boss sa kanya kaya hindi ito nagtangkang mag-angat ng tingin. I'm sorry, sir. Alam kong hindi po pwedeng magsama ng bata dito sa office pero isinama ko pa rin po yung mga anak ko. Tatanggapin ko po kung ano man yung parusang ipapataw nyo sa akin. Pasensya na po talaga. Hindyang paumanhin nito. Hindi yan ang gusto kong marinig, lalong nagkasalubong ang mga kilay ni Bag-Ani. Napaangat naman ang tingin si Camila sa boss. Sir, ano pong ibig niyong sabihin? Nagtatakang tanong nito. My question is, may dapat ka bang aminin sa akin? Pag-uulit ni Bag-Ani sa tanong niya. Wala po, sir. Sigurado ka ba? Or are you must be nagsasabi ka ba ng totoo? Tumayo si Bag-Ani at nagumpisang naglakad papalapit kay Camila. Napaurong naman ang dalaga hanggang tumama ang likod nito sa couch. Hindi ko po kayo maintindihan, sir.
Lalong dumobol ang kabang nararamdaman nito nang nakatayo na sa harapan niya ang boss. I asked you before kung nagkita na ba tayo and you said no. Yes, sir. And you're telling the truth. Yes, sir. Pinilit ni Camila na hindi mabulol sa pagsagot. Really? Hasino ang ama ng mga anak mo? Napalunok si Camila bago sagutin ang tanong ng boss. I can't tell you, sir. That's my private life. Umigting ang panga ni Bag-Ani sa nakuhang sagot. Bakit kamukhang kamukha ko ang mga anak mo? Muling napalunok si Camila, halos hindi na ito makahinga sa sobrang kaba na nararamdaman. Coincidence, tugon nito. Are you fooling me? Kuyumang kamao pero pigil ang boses na tanong ni Bag-Ani. Nakagat ni Camila ang pang-ibabang labi para pigilan ang luhang gusto kay mawala sa mga mata nito dahil sa sobrang tensyon na nararamdaman. No, sir. Napabuga ng hangin na marahas si Bag-Ani. Kailangan ko pa bang iPad na ang mga anak mo para malaman ko ang totoo, sir? Napamulagat si Camila sa narinig. I felt it when I saw them a while ago, that lukso ng dugo plus the fact that they really look like me when I was a kid. Napapikit si Camila sa narinig kaya, aminin mo na sa akin. Ikaw ba yung babaeng nakamaskara sa stag party ng kaibigan ko? Ikaw ba yung babaeng matagal ko nang hinahanap? Hinanap mo ako, natutop ni Camila ang bibig. Ngumisi naman si Bag-Ani. So ikaw ngayon, ibig sabihin ako ang ama ng kambal. Hindi sinubukan ni Amihan na itulak si Bag-Ani palalayo para sana tumakbo palabas ng office nito pero mabilis na hinapit ni Bag-Ani ang bewang at inilapit ang mukha niya sa mukha ng dalaga. Now that I found you, you can't run away from me now. Ano bang gusto mong mangyari? Bakit mo ko hinahanap? Anong plano mo sa mga anak ko? Sunod-sunod na tanong ni Camila. Creek mga anak natin, right? Pagtatama ni Bag-Ani na hindi inaalis ang titig sa mukha ng dalaga. At anong ang gusto kong mangyari? Gusto ko, napakasalan mo ako, nanlaki ang mga mata ni Camila sa narinig pakasalan. Shock, nasabi nito. Yes, you're going to marry me. Pagkasabi noon ay hinalikan ito ni Bag-Ani. Mas lalo namang nagulat si Camila. Mommy, natauhan bigla si Camila at mabilis na itinulak palayo sa kanya si Bag-Ani. Tumakbo ito sa pinto para puntahan ang mga anak, sinundan naman niya ito kaagad. I want to meet them, demand niya. Pagkabukas ng pinto ay kaagad na yamakap pang kambal sa mommy nila. Mommy, bakit po ang tagal mo? Inawi ka ba niya? Tanong ni Dato. Bakit kamukha siya ni Kuya Lakan? Curious na tanong pa nito nang makita si Bag-Ani. Kambal tayo kaya kamukha mo rin siya, tugon ni Lakan sa tanong ng kakambal, saka ito bamaling sa ina na mommy siya baong daddy namin. Nagkatinginan sina Camila at Bag-Ani, tinaasan ito ng kilay ni Bag-Ani. What, kailangan pa ba naming magpadana fine? Inirapan nito ang boss tsaka iniharap ang mga anak. Oo mga anak, siya ang daddy ninyo, pag-amin ni Camila. Daddy, magkapanabay na sigaw ng kambal sabay yakap kay Bag-Ani. Nung una ay hindi makakuma si Bag-Ani pero kalaunan ay napangiti ito tsaka lumuhad para mapantayan niya ang taas ng kambal at may yakap ang mga ito. Napapikit siya habang yakap ang mga anak. Oh my God, I can't believe this, I'm now a father. Hindi lang ng isa kundi dalawa pa. Tuwang-tuwa at hindi pa rin makapaniwala na wika ni Bag-Ani. Hinalikan niya sa ulo ang kambal saka hinigpitan pa ang yakap sa mga ito. Daddy, hindi na po kami makahinga, reklamo ni Lakan. Agad naman yang pinakawalan ng kambal. Pasensya na mga anak, I'm just too happy. Ngayon ko lang kasi kayo nakita at ngayon ko lang nalaman na may mga anak pala ako. Pagkasabi nun ay tiningnan niya ng makahulugan si Camila, napaiwas naman ito ng tingin. Sabi po nila ikaw daw po ang may-ari ng buong building, ibig sabihin amin din po ito? Inosenteng tanong ni Dato. Anak, saway ni Amihan sa anak. Syempre naman anak ko kayo, kaya kung anong sa akin ay sa inyo din. Nakangiting tumayo siya at ginulo ang buhok ng anak. Napapalakpak naman ng kambal. Ang galing, meron na tayong totoong building, hindi na lang sa Minecraft. Tuwang-tuwa na sabi ni Lakan, meron pa po kayong ibang building, tsaka saan po kayo nakatira? Bakit ngayon lang namin ikaw nakilala? Tanong ulit ni Dato. Nagkatingin ng muli sina Camila at Rabos. Mahabang kwento anak, and yes, marami pa akong ibang building at kung saan ako nakatira ay doon na rin kayo titira. Pagkasabi nun ay tiningnan niya si Camila na kokontra sana pero wala na itong nagawa ng isama ni Bag-Ani sa loob ng office niya ang kambal, maging nang sumama ito sa kanila pag uwi nila sa apartment nila.
Grabe magkamukhang magkamukha talaga silang mag-aama, hindi mo nga maipagkakaila na anak niya ang kambal, komento ni Mutya habang nakatingin sa mag-aama na nasa sala. Tinawagan ni Camila ang kaibigang pagkauwi nila at pinapunta ito sa apartment nilang mag-iina. Ano nang gagawin ko ngayon, Mutya? Problemadong tanong niya sa kaibigan. Nasa kusina sila para sana magluto ng hapunan pero wala pa silang nasisimulang lutuin. Ano pa nga ba, inamin mo na sa kanya na siya ang ama ng kambal? Alam na rin ng mga bata na siya ang ama nila pakasalan mo na tugon ni Mutya sa tanong niya. Mutya single niya sa kaibigan sabay hampas sa braso. Nito'y napalingon tuloy ang mag-aama sa kanila. Ituloy niyo lang yung bandang niyo dyan. Ako na ang bahala dito sa mommy niyo na dragon, nakangiting tura ni Mutya sa mga inaanak. Natawa naman si Bag-ani. Ang gandang dragon naman niyang mommy niyo. Panunuksong binalingan ni Mutya ang kaibigan na pulang-pula ang mukha. Kilig ka naman dyan, che. Hindi ha, magluluto nga ako. Hindi ka nakakatulong Pinapunta na nga kita dito para tulungan ako, reklamo niya sa kaibigan. Ano pa bang maitutulong ko sa'yo As if naman may takas ka pa dyan kay Pogi. At saka ano namang laban ko dyan? Akalain mo yun, kaibigan pala ni Boss Sanggit ko ang boss mo, litanya ni Mutya. Oo nga pala, ang tagal mo na sa trabaho mo, hindi ko pa alam ang pangalan ng boss mo. Bakit kasi Boss Sanggit ang tawag mo sa kanya? Ano bang pangalan niya? Curious na tanong ni Camila sa kaibigan. Sa ubod ba naman kasi talaga siya ng Sanggit? Lagi ngang nakasimangot yun Si Sir Makisig, napasimangot pa si Mutya nang mabanggit ang pangalan ng boss nito. Natigilan naman si Camila sa narinig. Makisig. Makisig ang pangalan ng boss mo. Oo. Makisig Sanggit Torres, nakangusong sagot ni Mutya. Sure ka na masungit si Sir Makisig? Smiling face nga yun hindi makapaniwalang tanong ni Camila sa kaibigan. Smiling face? Saan banda? Para nga yung pinaglihi sa sama ng loob Ganun. Baka serious mood lang siya pag nasa office. Whatever. In fairness, mukhang tuwang-tuwa siya sa kambal ha. At saka tingnan mo yung mga anak mo, sobrang saya nila ngayon. Dahil sa sinabi ni Mutya ay napatitig si Camila sa mag-aama na nagkukulitan sa sala, at hindi niya mapigil ang mapangiti. Hoy, anong ibig sabihin ng ngiti na yan ha? Ibig bang sabihin yan, papayag ka na magpakasal sa kanya? Hoy, wala akong sinabi ha. Hindi porket may anak kami ay magpapakasal na kami agad. Kahit na hindi naman namin mahal yung isa't isa. Saktong paglingon niya ulit sa sala ay nakatingin sa kanya si Bag-ani kaya nagkasalubong ang tingin nilang dalawa. Agad niyang ibinaling sa hinihiwa ang tingin. Oy, nakita ko yun, panunukso ni Mutya sabay sundot sa tagiliran ni Camila. Pinandilatan niya naman ito ng mata. Tumigil ka nga, akala ko ba tutulungan mo akong magluto? Oo nga itinuloy na rin nito ang paghihiwa ng mga gulay. Pero feeling ko talaga, malapit na akong magiging bridesmaid. Pauuwiin ko na din si Tala dito sa Pilipinas, hirit pa ni Mutya. Pwede naman, pero si Sir Makisig yung partner mo. Huwag ka nang magpakasal. Natawa na lang si Camila. Pagkatapos magluto ng hapunan ay tinawag na nila ang mag-ama at sabay-sabay silang kumain. Habang kumakain ay inaasikaso ni Camila ang kambal. Mommy, bakit si Daddy hindi mo nilalagyan ng food sa plato niya? Inosenteng tanong ni Dato. Kasi anak, malaki na siya. Kaya niya na yung sarili niya, sagot ni Camila sa anak. Iniwasan niya na mapatingin sa gawin ni Bag-ani, ramdam niya kasi na kanina pa ito nakatitig sa kanya. At isa pa, mukhang busog na kanina pa ang daddy niyo. Grabe makatitig pagpaparinig ni Mutya, paimpol itong sinipa sa paa ni Camila. Sorry, I know that staring is bad, but I can't help it. Ang tagal kitang hinanap. Hindi ako makapaniwala na secretary ko na pala ang hinahanap ko. May bonus pang kambal, nakangiting nakatitig pa rin si Bag-ani kay Camila. Ibig sabihin, tinada na talaga kayong dalawa, kinikilig na react ni Mutya. Perlita, kumain ka na lang dyan. Okay, pasimpleng pinandilatan niya ito ng mata. Well, I believe in destiny, kibit balikat na saad ni Bag-ani. Kumain na lang kayo para makauwi na kayo. Hindi pwedeng mapuyat ang kambal, may pasok pa sila sa school bukas, at may mga trabaho pa din tayo. Wala kang pasok bukas, mabilis na inangat ni Camila ang tingin sa narinig. Sinisante mo na ako. Of course not. Plano ko kasi kayong ipasyal bukas kaya susunduan natin sa school ang kambal bukas. You can come with us, Mutya,
Nakangiting binalingan ito ni Bag-Ani. Wow, mabuti ka pa, mabait, hindi katulad ng iba. But no thanks. Family bonding nyo yan, ayokong maging third wheel no. At isa pa, hindi ako papayag ang umabsent ng boss kong masungit, napasimangot-simot siya na maalala ang boss nito. Enjoy na lang kayo. Pumapayag na ba ako? Mukhang kailangan muna nating mag-usap. Seryosong tiningnan ni Camila si Bag-Ani. Pagkatapos nilang kumain ay nag-uusap na nga ang dalawa habang si Mutya naman ay umuwi na. Nakatulog na sila agad, tanong ni Bag-Ani kay Camila pagkabalik niya sa sala. Oo, napagod kasi sila ngayong araw, tugon niya sa kanyang boss. Naupo siya sa couch na katapat ng kinauupuan nito. Mukha nga, napaka-energetic nila maghapon. Ang dami kong gustong itanong about them, mas personal kaya sa mga nalaman ko sa private investigator. Napasinghap si Camila sa narinig. Pinaimbestigahan mo ako. Well, it just happened that I came. Serious kung bakit pamilyar ka sa akin. Sakto naman dumating kaninang hapon ng report ng private investigator, kung kailan nakita ko ang kambal, at inamin mo sa akin na ikaw nga yung babaeng yun 5 years ago, paliwanag ni Bag-Ani. Ha, malalaman mo rin naman pala kahit na hindi mo nakita ang kambal, at kahit na hindi ako umamin sa'yo. Yeah, that's why wala ka ng kawala, nakangising sabi ni Bag-Ani. I guess I have to go para makapagpahinga ka na rin. See you tomorrow, kinindatan pa nito si Camila bago tuluyang lumabas ng pinto. Nasundan na lang ito ng tingin ni Camila na hindi nakahuma mula sa kinauupuan. Kinabukasan ay hindi nga pumasok sa trabaho si Camila. Tinawagan niya na lang ang yaya ng kambal na huwag na munang pumasok. Wala naman siyang gagawin kaya siya na lang muna ang sasama sa kambal sa pinapasukan ng mga ito. At hindi inaasahan ni Camila na si Bag-Ani talaga ang susando sa kanilang mag-iina. Ha, ano kayang pinagkakaguluhan ng mga yaya at mommy sa labas, kunot ang noong tanong niya sa sarili. Animoy kilig na kilig kasi ang mga ito habang may tinitignan sa labas ng gate ng preschool. Napanganga si Camila nang makita sa labas si Bag-Ani na prenteng nakasakay sa mamahalin nitong kotse. Animo ito'y model na nakasuot pa ng shades. Agad naman itong napangiti nang makita sila ng kambal. Daddy, magkasabay na sigaw ng kambal sabay takbo papunta sa daddy nila. Hey, di ni Pense sakay na binuksan nito ang pinto ng kotse at ay nalalayang sumakay ng kotse ang kambal. Pagkatapos kabitan ng seatbelt ang mga anak ay si Camila naman ang binalingan nito. Sakay na, binuksan nito ang passenger seat sa unahan ng kotse. Diyan ako sasakay. Hindi ba pwedeng sa likod na lang, alang-inang tanong ni Camila. Pwede naman, kung gusto mo akong pagmukhaing driver ninyo, sabay ngiti nito. Napaiwas tuloy ng tingin si Camila sa kanya. Walang choice na sumakay na lamang ito sa kotse. Pagkaupo ni Bag-Ani sa driver's seat, akala ni Camila ay paandarin na nito ang kotse, pero napasinghap sana ang dumukwang ito sa kanya. Nanlalaki ang matang tinakpan ni Camila ang labi niya. Anong ginagawa mo? Nakikita ng mga bata, sita kay Bag-Ani. What? Ano naman kung makita nilang kinakabitan kita ng seatbelt? Nagtatakang tanong ni Bag-Ani. Napamaang naman si Camila dahil nagkamali siya ng akala. Ah, okay. Salamat sir. Nahihiyang inalis niya ang kamay sa bibig tsaka tumingin sa labas ng bintana. Wait, are you thinking nahahalikan kita? Pigil na tawang tanong ni Bag-Ani. Mabilis na napalingon dito si Camila. Hindi pagtanggi niya. Okay, sabi mo nangingiti na binuhay nito ang makina ng kotse. Here we go. Are you excited? Kids, sinulyap pa ni Bag-Ani mula sa rearview mirror ang kambal. Yes po, Daddy, duet ng kambal. Saan po ba tayo pupunta, Daddy? Tanong ni Lakan. First is kakain muna tayo. Saan nyo gusto kumain? Tanong nito habang nagmamaneho. Sa Jollibee po, magkasabay ulit na sigaw ng kambal. Pasensya ka na, sir, sa fast food kasi kami kumakain kapag lumalabas kami, nahihiyang sabi niya sa boss. It's okay. Sa Jollibee tayo kakain. Sigurado ka sir, pwede naman tayong kumain kung saan mo gusto. No, kung saan ang gusto ng mga bata. And will you please stop calling me sir, kunot noong wika nito. Anong itatawag ko sa'yo? Anything you can call me honey, darling, or babe, sabay kindat nito sa dalaga. Napamulagat naman si Camila sa narinig. Hoy, ba't naman kita tatawaging ganun?
Hindi naman kita boyfriend, lalo na't hindi naman kita asawa. Hindi pa sa ngayon. But soon, saglit nitong sinulyapan si Camila at saka kinindatan kaya naman namumula na nag-iwas ito ng tingin. Fine, Bag-ani na lang yung itatawag ko sa'yo. Nang makarating sila sa isang branch ng Jollibee ay tuwang-tuwa ang kambal. Halos mapuno ang mesa nila sa dami ng in-order ni Bag-ani kaya halos malula si Camila sa pagkaing nasa harapan. Bakit ang dami naman? Hindi naman natin mauubos lahat yan eh. Di ipabigay natin sa mga street children sa labas, saad ni Bag-ani sa kanito binalingan ang mga anak. Anak, kain lang kayo ha. Sabihin nyo lang sa akin kung may gusto pa kayong kainin, ginulo nito ang buhok ng kambal. Nagumpisa na rin itong kumain habang tuwang-tuwang pinapanood ang kambal na masayang kumakain. Hindi naman maiwasan ni Camila na mapatitig kay Bag-ani. Hindi niya kasi akalain na kaya nitong kumain sa isang fast food chain at mukhang nag-e-enjoy pa ito sa pagkain. Hey, baka naman matuno ako niyan, biro nito nang makitang nakatitig si Camila. Agad namang ibinaling niya ang tingin sa ibang direksyon. Kumakain ka pala ng pagkain sa fast food, sabay kagat niya sa Yum Burger na kinakain. Of course, favorite ko kaya ang Jollibee. Tumatakas pa nga kami ng yaya ko noon para lang kumain ng Jollibee. Daddy, favorite mo rin yung Jollibee? Tanong ni Dato sa ama. Yes, at kasing dungis mo rin akong kumain. Kumuha si Bag-ani ng tisyo para panasan ang mukha ng anak. Daddy, ako rin, panasan mo, hirit ni Lakan. So tumalima naman si Bag-ani sa request ng isa pang anak. Hindi napigilan ni Camila na mapangiti sa tagpong nakikita sa mga oras na iyon. Huli na para itago niya ang ngiti nang biglang humarap sa kanya si Bag-ani. Oops, si Mommy rin, bulalas nito sabay punas ng tisyo sa gilid ng labi ni Camila. Nanlaki ang mga mata ni Camila, feeling niya ay pulang-pula ang mukha niya. Napahagikik naman ng kambal. Hanggang matapos silang kumain ay todo iwas siya na magkatinginan sila ni Bag-ani. Pagkatapos kumain ay sa mall naman sila dinala ni Bag-ani. Pumili kayo lahat ng gusto nyo, nanlaki ang mga mata ni Amihan sa sinabi ni Bag-ani sa kambal. Nasa kids section sila ng department store. Talaga daddy, kahit po. Suso pwede kaming pumili, amused na tanong ni Lakan. Yes, kahit ilan pa yung gusto nyo, bibilhin ni daddy. Then later toys naman yung bibilhin natin, sabay napapalakpak naman ang kambal. Thank you daddy, tsaka tuwang-tuwa na tumakbo ang dalawa sa mga damit na naroon. Dahan-dahan lang mga anak, huwag kayong tumakbo, susundan sana ni Camila ang kambal pero pinigil siya ni Bag-ani. Hinawakan siya nito sa braso. Hayaan mo na silang mag-assist sa mga bata. Kayo na ang baalang mag-assist sa kanila. I will pay for everything na mapili nila. Nakangiting belang ni Bag-ani sa dalawang sales lady. Okay po sir, tumalima naman ang mga ito. Pagkatapos, hindi mo sila kailangang i-spoil ng ganito, wika ni Camila nung sila na lang ang naroon. Why not? Anak ko sila at ngayon ko lang sila nakasama. Gusto kong bumawi sa kanila. At sa nga pala, ipinahid ko na lahat ng mga gamit nyo sa tauhan ko. Ano ba't mo naman ginawa yun? Shock na tanong ni Camila. Dahil from now on sa bahay ko na kayo titira, tugon nito. Wala sa usapan natin to, at saka hindi pa nga pala tayo nakakapag-usap ng maayos. Di ba I told you already that I want to marry you? Gusto ko kong dalhin ng kambal ang apelido ko, at gusto kitang maging asawa. Nakatingin si Bag-ani ng diretso sa mga anak ni Camila habang sinasabi ang mga salitang yun. Hindi mo naman kailangang magpakasal para lang magamit ang kambal ang apelyido mo eh. Ngayon lang tayo nagkita, kahit na may anak tayo, hindi sapat na dahilan yun para magpakasal tayo, hindi niya kayang salubungin ang mga titig nito kaya napaiwas siya ng tingin. Matagal na kitang hinahanap, and I think because I love you na, napasinghap si Camila sa sinabi nito. Mahal mo ako, hindi makapaniwalang tanong ni Camila. Oo, mula ng gabing may nangyari sa atin hindi ka na mawala sa isip ko. Hindi kita nahanap dahil hindi kilala ni Makisig ang manager ng mga dancer nung stock party ni Haring Tupa, pero hindi ako nawawala ng pag-asa na makikita kitang muli, at nakita nga kita, may bonus pang kambal. Kaya hinding-hindi na kita pakakawalan pa, kahit araw-araw akong manligaw sa'yo hanggang pumayag ka na magpakasal ako para maging buong pamilya na tayo. ANL may mahal ka ng iba, mahabang litanya niya ni Bag-ani. Windang ang utak ni Camila sa mga narinig pero nagawa pa rin niyang umiling.
Napangiti naman si Bag-Ani. Ibig sabihin wala kang naging boyfriend. Wala. Sapat na sa akin na meron akong anak na nagmamahal sa akin, 2 pa. 3 na kami ngayon. Hindi pa naman ako pumapayag na magpakasal tayo ah. Then I will wait for that day kung kailan ka papayag na magpakasal sa akin, determinadong sambit ni Bag-Ani. Bahala ka, yun lang ang nasabi ni Camila. Napangiti naman si Bag-Ani dahil damdam nito na may pag-asa sa puso ng dalaga. Pagkatapos mag-shopping at ipasyal ang kambal ay sa bahay nga ni na Bag-Ani inuwi ang mag-iina. Tuwang-tuwa ang kambal sa bago at sarili nilang kwarto. May playroom din sila na agad na ipinagawa ni Bag-Ani ng araw na kumpirma niya na anak niya ang kambal. At dahil hindi pa naman sila official, may sariling kwarto si Camila. Pero gaya nga ng sinabi ni Bag-Ani sa kanya ay araw-araw niya itong liligawan. Ito pa rin ang secretary ni Bag-Ani kaya naman sabay silang pumapasok sa office. Sa una ay ilang si Camila sa setup nilang dalawa, pero kalaunan ay nasanay na din siya at naging komportable. Dahil sa naging effort ni Bag-Ani ay unti-unti ring nahulog ang loob ni Camila sa kanya. Ang bango naman ng naamoy ko. Aling Rosa, ano pong niluluto niyo for dinner? Papasok pa lang ng bahay at amoy na ni Bag-Ani ang mabangong pagkain na nakahain sa dining area kaya naman doon ito dumiretso. Hindi si Aling Rosa ang nagluto. Sorry kung nakialam na naman ako sa kusina. Nahihiyang bungad ni Camila pagkapasok ni Bag-Ani sa dining area. Oh, ikaw ang nagluto. Wow, mukhang masarap ang kare-kareng niluto mo. Alam mo ba na favorite ko yun? Amused na tanong ni Bag-Ani. Tumango naman si Camila. Oo, tinanong ko kay Aling Rosa kung ano yung favorite mo. So ipinagluto mo talaga ako? Oo, tumango ulit si Camila. Oh, talaga? Bakit? Anong meron? Ibig bang sabihin yan mahal mo na ako? Nakangiting biro ni Bag-Ani. Pero hindi niya inaasahan ang magiging tugon ni Camila. Oo, nahihiya at pulang-pula ang mukha na yumuko si Camila. Kunot ang noong lumapit si Bag-Ani. Pakiulit nga ng sagot mo. Mahal mo na ako, hindi makapaniwalang tanong ulit niya. Oo nga, mahal na kita. Si Camila naman ang nagulat sa naging reaksyon ni Bag-Ani. Bigla siyang binuhat nito at inikat. Bag-Ani, baka mahulog ako. Don't worry, sasaluhin naman kita. Hirapan ito ni Camila. Ang corny pero kinilig ka. Medyo lang. Dito sa gagawin ko for sure kikiligin ka ng husto, inilapag niya si Camila at saka ito hinawakan sa magkabilang balikat. Anong gagawin mo? Nagtatakang tanong ni Camila. Pagkasabi nun ay hinalikan niya sa labi ang dalaga. Napapikit naman si Camila at tinugunan ng halik na iyon. Damdam nila pareho ang mabilis na tibok ng puso ng isa't isa. Nalulunod silang dalawa sa mga emosyong nararamdaman ng biglang, Mommy, Daddy, gutom na po kami, duet ni na Will at Dato. Mabilis naman na naglayo ang dalawa. Sige maupo na kayo, kakain na tayo, natatarantang inasikaso ni Camila ang mga anak. Maupo ka na rin dito, kumain ka na, bilang nito kay Bag-Ani. Okay, mukhang mapaparami ang kain ko Excited na damulong si Bag-Ani sa hapag. Ako na ipagsasaltenga ni Camila. I love you too, tsaka ito nagumpisang kumain. Lalo namang namula ang mukha ni Camila. Masaya silang naghapunan ng gabing yun, at dahil opisyal na silang dalawa ay mas lalong naging sweet sila sa isa't isa. Makalipas ang ilang buwan ay nag-propose ng kasal si Bag-Ani kay Camila. Agad naman itong tinanggap ng dalaga. Matapos ang ilang buwang preparasyon ay kinasal na ang dalawa. At hindi nakatakas si Mutya na maging bridesmaid, kahit ayaw nitong makapartner ang best man na si Makisig. Ito pa ang nakasalo ng bukid ng kaibigan. Masayang-masaya naman ang kambal na sina Lakan at Dato na gwapong-gwapo sa suot nila na kapareho sa suot ng daddy nila. At wala nang masasaya